Welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, sa wakas, VP Sara nagsalita na, ebidensya pinakita, Pres Marcos na siya pahiya. Pahiya speaker. Yan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating alamin mula po rito sa channel ni News PH. Yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kaya News PH. Yan mga karibin natin, no? At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Sa wakas po, for the first time, direkta na po, wala na pong paligoy-ligoy, kinontra po ni VP Sara Duterte. Ito pong kagustuhan ng pamahalaan na magkaroon muli papunta po dun sa pag-aaral, papunta po sa PISTOC dito po sa National Democratic Front Philippines, no? Tinawag po ito ni VP Sara Duterte na agreement with the devil. Yan po ang pag-uusapan natin. At ito po, kaya po medyo nahuli tayo dahil habang ginagawa ko po itong pamagat natin, pumasok po yung sinabi naman po ni Speaker Martin Romualdez na siya naman po ay pumapabor na ituloy ang PISTOC. Ayan, no? To reopen PISTOCs. Kaya gumaganda po ngayon. Ito po, hindi po katulad nung mga nagdaan na yung ating pong mga magkakalaban po sa politika ay pare-pareho po ang sinasabi. Ngayon po, makakapamili po talaga ang taong bayan dahil ibang-iba po ang mga sinasabi nila sa bawat isa. Yan po mga pag-uusapan natin, susuriin na po natin yan lahat, no? Ngayon, nakita nyo na yung leader po namin. Sabi sa inyo, naghihintay lang kami ng leader. Ngayon, kumukontra na po si Sara Duterte. Direkta na niyang kinukontra. Hindi siya sumasang-ayon. Tinatawag niyang pakikipagkasundo sa demonyo. Yung pakikipagkasundo sa mga gusto nyo maging kasundo. Alam na. Sisimula na kami. Okay. Isa-isahin po natin ang mga So yan mga karibin natin, na talagang may masasabi na naman dito, di ba? Yung mga kumukontra dito kay VP Sara mga karibin natin, sasabihin na naman nito na baka, di ba? Bakit mo pinangungunahan yung Pangulo? Yan, di ba? Yan ang pumasok agad sa isip ko mga karibin natin. Nagsasuggest lang po ang ating mahal na Pangulo ay Vice Presidente, no? Mga karibin natin. Parang nagpapayo. Ganun ba mga karibin natin, no? Nagsasuggest, nagpapayo, ano pa ba? Palalaki na naman po itong issue ito mga karibin natin, di ba? Lalo na at ganun din itong si speaker, no? Talagang sinuportahan na. Itong PISTOC, mga karibin natin. Mukhang si VP Sara lang yata ang dito di ba? Kasi nga po mga karibin natin, ilang presidente na po ba? Kaya ilang presidente na po ba ang dumaan, no? At ilang PISTOC na po ba ang ginawa? At ano po ang naging resulta? No, yan na lang po mga karibin natin, no? Yan na lang po yung isipin natin, no? Ilang presidente na, ano ang naging resulta ng mga PISTOC na ginawa nila? O bakit yung gagawin ba nilang PISTOC ngayon ay magkaiba? Sa PISTOC na ginawa nila noon, PISTOC pa rin yan mga karibin natin, di ba? Kahit anong sabihin mo, PISTOC pa rin yan. Sinabi po ni VP Sara Duterte, saksi siya kung gaano tong mga gusto nyong kausapin muli. Saksi siya kung gaano sila magtrabaho. Saksi siya kung gaano kalupit tong mga to. May mga binigay po siyang instances. Basahin lang po natin ng konti. Huwag po kayong ganong mainip. Ito po, siguro naman narinig nyo na ito lahat.
yung mga pahayag na to. At ako po ay nagpapasalamat. Ito po ay pinahayag ni Sara Duterte sa NTF LCAC anniversary. Ayan, no? Taong 2017, personal niya nakitang agaw buhay sa ospital ng isang biktima ng pinasabog na improvised explosive sa Mandug, Davao City. Personal. Nakita niya yung naghihingalo agaw buhay sa ospital. Hindi rin niya malilimutan na humingi siya ng tawad sa ina. At yung nanay ng mga namatayan, na mga atrocities na mga gusto niyong kausapin ngayon, Pistok. Ang nanay na yan ay nagtanong sa kanya. Ang sabi ng nanay, ilang anak pang mamamatay? Tinanong siya ng nanay. Bilang mayor ng Davao City, hindi siya makasagot. Direkta po. Walang katulad ng kasamaan ng terorist, sabi ni Inday Sara. Walang katulad ng kasamaan. Hindi na nabilang kung ilang sibilyan, kabilang menor de edad na naging biktima ng madugong digmaan ng mga namundok. Hindi na rin mabilang ang barangay captain, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbigay buhay. Nananawagan ang lahat ng pamilya ng hustisya. Sumusuporta ako sa akbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa. At sa pagwawakas po ni VP Sara Duterte, sinushortcut ko lang po ha. Pwede nyo naman pakinggan, hanapin nyo lang po. Sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng terorista sa mahabang panahon. O nga po, Pounds. Na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and body attacks. So yan mga karibin natin, eto lang po yung tanong ko sa inyong lahat mga karibin natin na nanonood po dito sa ating munting channel, no? Ikaw ba nanonood ngayon? Pabor ka po ba na magkaroon pa tayo ng pisto dito sa mga ito mga karibin natin? Na sinasabi na nga ni Vice President Sara Duterte na iba po ito, no? Kakaiba po ito sila, no, ng mga terorista. Yan talagang sa bagay, itong si Speaker Romales talagang aagriyan mga karibin natin kasi pinsan niya, diba? At saka parang hindi mo rin, ewan ko lang kung may balita ba na itong si Speaker Romales diba? Hands-on sa mga ganitong bagay. Pumupunta ba siya? Pumupunta po ba siya sa mga na biktima at nakikipag-usap? Unlike po kay BP Sara, mga karibin natin, na talagang saksi sa mga ginagawa ng mga ito, kaya nasasabi niya na this is, diba, agreement with the devil, mga karibin natin. Diba? Kasi alam na alam niya po kung ano yung mga ugali ng mga ito, mga karibin natin, no? Kasi siya mismo, siya po mismo ay, diba, na kapag nasaksihan niya yung mga pangyayari po. Of the nice people around. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningless development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Mr. President, the government statement with NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sensibilidad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin lang nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at panlilin lang sa taong bayan. We appeal to your power to review this proclamation and agreements. Okay. Sinasabi ng iba na pinipressure ni Sara Duterte ang Pangulo. Panahon na po. Yung ginagawa po ni Sara Duterte, mawawala lang po sa lahat. Ang NTF-LCAC, alam po natin yan lahat. Pasensya na mga karibin natin, no? Pero eto naghihinala po ako Opinion lang po ito pero naghihinala po ako, 'di ba? Matapos po nilang 'di ba? Tanggalan ng CIF ang ating vice presidente. At saka tatanggalan sana nila ng prangkisa ang SMNI. Nakalaban din, 'di ba? Ng mga ito, 'di ba? Palaging ini-expose ng SMNI yung sila, 'di ba? Yung mga makakaliwa at tapos, eto na mga karibin natin, no? Peace talk na. Di ba? Parang maghihinala ka, may pattern. May pattern na nagaganap mga karibin natin, no? Hindi lang natin malaman kung, di ba? Kung, na ano ba ni Speaker Romualdez na, sa bagay, nag-uusap naman sila ni PBBM, mga karibin natin, di ba?
So kayo na lang po ang magkakarbi natin, no? Parang mapapaisip ka talaga. Kung talaga bang si PBBM lang ba ang talagang may gusto nito? Diba? So yan lang po yung naano ko makakarbi natin. At no, maski po militar, nagsasabi po sila. Basically, ngayon po, wala nang aktibong guerrilla front. Sabi ng AFP. Wala na po palang activity. Ibig sabihin, hindi na po sila kasing lakas ng dati. Sabi rin ni BP Sara, no, yung mga dating biktima lang, ngayon agresibo na po silang lumalaban. Dito po sa mga kaaway ng bayan. Hindi po masama magkaroon ng peace, no? Pero nakabatay po yan dapat yung pagtatapos ng napakatagal na nating problema. Alam niyo po, sa totoo lang, ako naniniwala ako na alam ng militar na pwede na natin tapusin. Actually, may deklarasyon po si Pangulong Marcos. Kung hindi ako nagkakamali, ngayong taon na to, matatapos na po yung problema natin dito sa insurgency. Kaya na po yan sa pamamagitan po ng NTF-ELCAC. Kita niyo po, ano ang unang kahilingan ng mga rebelde? Tanggalin yung NTF-ELCAC, ibasura yung batas na anti-terror law. So hindi po sila seryoso na tapusin yung kanilang rebellion. Sa simula pa lang gusto na nilang yung pinakamabisa po. Ang dami po nating trinay sa kanila. Yung pinakamabisa po na paraan, no, ng paglaban natin sa mga NTF-ELCAC po dahil whole of nation approach. Pinupundahan natin yung mga barangay para hindi na po muling bumalik sa kanila. Yung whole of government approach na to, ang pinaka-epektibo so far sa lahat po na naging presidente. Bakit hindi na lang po natin ituloy? Samantalang yan po ang ipinangako ninyo. Wala po ako narinig. Sinusubaybayan po namin lahat ng pronouncement nyo nung kayo kumakandidato. Itutuloy po ninyo yung NTF-ELCAC, war on drugs, hindi nyo papapasukin ng ICC. Build. Ano pong nangyari? Sasabihin ko po sa inyo nangyari. Ano po, ito ang maganda rito. No? Hindi papahuli. Lahat po, bumabaha po, kahit po ayaw ng media. Yan yung sinasabi natin. Ayaw man mang media na i-feature si Sara Duterte. Pero wala silang magawa. Yan ang pinakamatampok na balita. Araw-araw ang pinakatampok na balita. Ano yung sinabi ng mga Duterte? Araw-araw tampok na balita. Ano yung ginawa ng mga Duterte? Ano yung hindi nila ginawa? Ito po dapat ang pangunahing balita ngayon. Hindi nagpakita si Pangulong Duterte doon. Hinihintay nila. Sa Quezon City Justice, Justice, kung ano man ang tawag doon. Yan po. Kaya po nanggagalaiti lahat ng mga politiko dahil ang mga Duterte hindi po nagbabayad ng media. Ang mga Duterte wala pong binabayaran ng mga anong tawag sa amin? Wala, hindi po nagbabayad ng mga vlogger. So yan mga ka-review natin na talagang eto, anong masasabi ninyo? Ha? Magkaroon ng peace talk. Na naman. Nako po talaga. At ang una pong kondisyon nila, mga ka-review natin, ewan ko ba mga ka-review natin kung bakit pinapaboran nila ngayon ito, di ba? Masyadong pabor na pabor po ang gobyerno sa kanila. Sa Kongreso, pinapaboran po ang Makabayan Black, di ba? Parang nakakahalata na tuloy tayo Tapos ngayon naman, peace talk. Tatanggalin ng NTF-ELCAC pati ang anti-terror law. Anong masasabi niyo dyan mga ka-review natin? Dapat ba natanggalin ang NTF-ELCAC at itong batas na kung saan, di ba? Sila ang target, mga ka-review. Well, anyway, mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon patungkol po dito? Comment lang po sa baba para at alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito, right? Alright, mga ka-review natin, bago pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At huwag din pong kalimutang mag-subscribe kay News PH. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay News PH. Maraming salamat po.